Naramdaman ng bawat isa ang pagtaas ng presyo sa gasolina dito sa Pilipinas. At madalas, ang ugat nito ay libu-libong milya ang layo sa isang maliit na kipot sa dagat. Ito ang Strait of Hormuz, isang 21 miles na lagusan kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa buong mundo. Isipin mo, ang ekonomiya ng Asya at Europa ay nakasabit sa isang butas ng karayom. Pero ito pa ang mas nakakatakot. Ang kipot na ito ay kontrolado ng tensyon. Isang maling galaw, isang aksidente o isang missile strike, shutdown ang mundo. Ang resulta? Magpaalam ka na sa normal na presyo ng gas, kuryente at ng pagkain. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may isang radical na plano, isang proyekto na nagkakahalaga ng 100 billion US dollar para literal na baguhin ang mapa ng mundo? Ang balak, huwag nang dumaan sa strait. Bubutasin natin ang mga higanting bundok ng Oman para gumawa ng shortcut. Bypass ang gulo, bypass ang takot. Isang planong idinisenyo para ibalik sa normal ang mundo, lalo na ang presyo ng gasolina. Ito na nga ba ang magliligtas sa atin? O ito ba ay isang imposibleng pangarap na hinding-hindi mangyayari? Ngayon, hihimayin natin ang planong pagbutas sa mga bundok ng Oman para makatawid ng maayos ang mga langis. Ito ang Musandam Canal. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga kipot at lagusan sa dagat ang nagdikta sa kapalaran ng mga imperyo. Mula sa Gibraltar hanggang sa Malacca, ang kontrol sa tubig ay kontrol sa mundo. Ngunit sa modernong panahon, walang ibang lugar ang mas kritikal at mas mapanganib kaysa sa Strait of Hormuz. Dito, sa isang kipot na 39 kilometer lamang ang lapad, nakasalalay ang supply ng langis na nagpapatakbo sa ating mga pabrika, sasakyan at ekonomiya. Isang maling desisyon sa bahaging ito ng mundo ay sapat na upang magdulot ng pandaigdigang krisis. Ngunit paano kung may isang paraan upang burahin ang panganib na ito? Isang ambisyosong plano na naglalayong na baguhin ang muka ng daigdig, ang Musandam Canal. Upang maunawaan natin ng mas mahalaga ang Musandam Canal, kailangan nating tingnan ang kasaysayan. Mula noong 1980s, sa gitna ng Iran-Iraq War, ang Strait of Hormuz ay ginamit na bilang isang estratehikong sandata. Sa tuwing tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng kanluran, ang banta ay palaging iisa. Isasara namin ang Hormuz. Bakit ito nakakatakot? Dahil sa makitid na shipping lanes na ito, ang mga dambuhalang barko na tinatawag na VLCC o Very Large Crude Carriers ay parang mga sitting ducks. Hindi sila pwedeng mabilis na umiwas o bumilis ng takbo. Ang Iran na may kontrol sa hilagang bahagi ng strait ay may kakayahang harangan ang daloy na ito gamit ang kanilang mga missile at navy. Dahil dito, ang mundo ay naghanap ng Plan B, isang alternatibong ruta na hindi na kailangang dumaan sa ilalim ng paningin ng mga Iranian radars. Dito papasok ang Oman. Sa hilagang bahagi ng bansa, matatagpuan ang Musandam Peninsula, isang tulis na lupa na parang isang daliri na nakaturo sa gitna ng sigalot. Ang distansya sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman sa puntong ito ay maikli lamang, ilang dosenang milya lang. Sa papel, ang paghukay ng kanal dito ay isa sa pinaka-logical na solusyon. Ngunit ang geography ay hindi madaling kalaban. Ang Musandam ay hindi buhangin. Ito ay matitigas na tipak ng limestone na mula sa Hajar Mountain Range. Ang mga bundok dito ay umaabot ng 2,000 meters ang taas. Upang makagawa ng kanal, kailangan nating tibagin ang bilyong-bilyong tonelada ng bato. Para mas maintindihan natin, ay ikumpara natin ito sa Suez Canal na hinukay sa patag na disyerto o sa Panama Canal na gumagamit ng mga locks upang iangat ang mga barko. Sa Musandam, ang tanging paraan lang talaga ay literal na paghati sa bundok. Isang proyekto na dadaan sa hindi pa nasusubukang antas
ng engineering. Ang tinatayang halaga ng proyektong ito ay 100 billion US dollars. Para sa karagdagang perspective, ang buong taunang budget ng bansang Pilipinas ay hindi pa sapat upang pondohan ang kalahati nito. Ngayon, ang tanong ay sino ang magbabayad? Ang mga bansang gaya ng China, Japan at South Korea na kumukuha ng 80% ng kanilang langis sa rehiyong ito ang may pinakamalaking interes. Ngunit ang pagpopondo ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang epekto sa kalikasan. Dahil ang pagtatapon ng bilyong-bilyong tonelada ng waste rock sa dagat ay maaaring pumatay sa mga natatanging coral reefs ng Oman. Ang Oman pa naman ay kilala bilang Norway of the Middle East dahil sa mga natatanging fjords nito. May isa pang malaking katanungan. Kung itatayo ang kanal, magiging ligtas nga ba talaga ang mundo? Naalala natin ang krisis sa Suez Canal noong 2021 kung saan ang barkong Evergreen ay sumadsad. Ang isang artificial na kanal ay mas madaling barahan kaysa sa isang natural na kipot. Bukod dito, ang Oman ay isang bansang pinapahalagahan ang kanilang neutralidad. Ang paggawa ng kanal na ito ay isang deklarasyon ng pagpanig laban sa Iran. Handa ba ang Oman na isakripisyo ang kanilang kapayapaan para sa isang proyektong maaaring maging primary target sa oras ng gera? Siyempre mga idol, sa katayuan ng Oman, mas pipiliin na lang nila ang kapayapaan sapagkat hindi naman nila talaga kailangan ng kanal na ito dahil kung titignan natin sa mapa ay malapit lang ang kanilang bansa sa source ng langis. Kaya naman kung may bansa talaga na gugustuhin at kakailanganin na tapusin ang kanal na ito ay yung mga bansa na malalayo at kumukuha ng langis na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa huli, ang Musandam Canal ay higit pa sa isang blueprint ng 100 billion US dollars. Ito ay simbolo ng ating pakikipaglaban sa limitasyon ng ating planeta. Isang paalala na hanggat ang modernong sibilisasyon ay nakadepende sa fossil fuels, ang ating kaligtasan at ang presyo ng gas sa ating mga pump ay mananatiling nakatali sa mga kipot ng dagat at sa desisyon ng mga lider sa malalayong bansa. Ngunit ang tanong na may iwan, ang pagbutas ba sa bundok ang tunay na shortcut? O ang tunay na solusyon ay ang paghahanap ng enerhiyang hindi na mangangailangan ng mga dambuhalang barko at mapanganib na lagusan? Kayo, ano ang inyong insight mga idol? Kung kayo ang tatanungin, sapat na ba ang 100 billion US dollars para sa seguridad ng ating ekonomiya? O dapat ba nating gamitin ang mga perang ito para tuluyan na tayong lumayo sa pag-asa sa mga langis? I-comment mo ang iyong opinion sa baba dahil gusto naming malaman ang iyong pananaw sa usaping ito. Kung nagustuhan nyo ang malalimang pagtalakay natin sa mga mega projects at geopolitics na humuhubog sa ating mundo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Pindutin na rin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod nating episode. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.